I am reading this book and so far, ang dami kong na-realize while binabasa ko to. Actually, nasa chapter 6 na ako. Itong book na to is The Magic of Manifesting Money. So, tinuturo niya dito kung ano nga bang ibig sabihin ng pera, ano yung relationship natin sa pera, ganyan. And then, nandito ako sa part ng technique number 3, turning into freedom. So, tinuturo niya dito kung paano mag-manifest, yung tamang pag-manifest. And then, na-realize ko, habang natapos ko yung technique number 3 about freedom, na-realize ko na yung life pala na meron ako right now is already a freedom. Oo, kasi before kasi nung bata ako, lagi kaming kasama sa dagat. And then, sa gabi kami nagdadagat, of course. And then, sa gabi kami nag-work. And then, sa umaga kami nag-aaral. And sobrang naging hate na hate ko talaga ang panggabi kasi wala akong freedom. Kung kailan ko gustong matulog, gusto kong matulog. Like, kung gusto kong matulog, hindi ako makakatulog kaagad, lalo na pag antok na ako. And then, nung nagwo-work na ako, working na ako, sabi ko nun, gusto ko yung work ko is pang umaga siya. Pero lagi akong napupunta doon sa work na merong panggabi. And no choice ako kasi kailangan ko kumita, kailangan ko ng pera. That's why, that's why hanggang sa yung nagwo-work na nga ako, dala-dala ko pa rin yung, ano bang tawag doon? Yung feeling na hate ko talaga ang panggabi. Yung panggabi na trabaho. Like, ayoko talaga ng panggabi kasi pag gusto ko ngang matulog, hindi ako makakatulog kaagad. Pag gusto ko magpahinga, hindi ako makapagpahinga kaagad. That's why dumating yung time na nag-pray ako kay God. Sabi ko, God, gusto ko nasa bahay lang ako. Gusto ko nasa bahay ako na kumikita ako. Then eventually, nabuntis nga ako, no? So, nung nabuntis ako, nagka-baby ako, ganyan. So, nasa bahay lang nga ako. Pero wala akong income nung una. Wala akong income nung una. So, napo-frustrate ako. Sabi ko, anong gagawin ko? Kailangan ko magka-income. Kailangan magka-pera din ako. Kasi, kung hindi, magugutom kami ng anak ko. So, anong nangyari? Pinag-pray ko ulit na agad. Gusto kong magkaroon ng income na nasa bahay lang ako, nakasama yung anak ko, na ako yung nagbabantay sa kanya. And then eventually, after ilang months, ayan, so far so good, naging okay yung naging source of income ko. Kumikita ako kahit papano, kahit nung una hindi pa siya malaki, basta meron akong income talaga na nasa bahay lang ako. Kasi dumating din ako sa point na, ano kaya, mag-apply na kaya ako ulit. Pero lagi pa rin sumasagi sa isip ko na if mag-a-apply ako ulit, tapos yung magiging trabaho ko is panggabi na naman, hindi ko talaga siya gusto. Like, hindi ko na kayang bumalik ulit sa pagtatrabaho para lang para lang pumasok sa panggabi kasi hindi ko talaga trip ang panggabi. So, ayun, ngayon ko lang na-realize na nandito kasi binabasa ko kasi itong sa chapter ng appreciation. Nakalagay kasi dito sa book, look with wonder at the things that are around you and appreciate both the abundance of opportunity you have as well as your own ability to manifest the reality of your dreams. Appreciate not just your surrounding but also who you're becoming. Celebrate your will to create this new reality and appreciate how strong you become. So, yung pagkakagets ko dito sa appreciation is, yun na nga, hindi ko na-appreciate yung bagay na minanifest ko din naman siya before. Tapos nangyayari na nga siya ngayon dahil lagi akong nakatingin doon sa wala. Gets niyo ba? Kaya hindi ko na-appreciate yung meron ako ngayon kasi lagi akong nakatingin doon sa wala pa ako. Which is, yung mga hiniling ko naman before is nangyari na siya ngayon. Kaya yung sinasabi niya dito is mas mas i-apply doon natin yung appreciation kaysa doon sa gratitude. Kasi yung gratitude daw, meron pa rin kasi siyang feeling of lack. So, kapag nagkaroon ka ng feeling of lack, hindi mo ma-appreciate yung mga bagay na meron ka ngayon. Para kasi ma-manifest mo yung mga gusto mo sa buhay, kailangan mo maging present ngayon at ma-appreciate yung mga bagay-bagay na meron ka ngayon. Yun lang, na-share ko lang siya. I don't know kung meron kayong nakuhang ano doon, no?
Pero yeah, kung nasa situation ka din ng life mo na feeling mo parang walang nangyayari, pero try to recall ano ba yung mga hiniling mo na nangyari na. Hindi man siya malaki pero merong mga part na nangyari na talaga na hiniling mo pero binigay na, 'di ba?